Edukasyon sa Pagpapakatao 5, Quarter 2, Week 7 hanggang Week 8. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pakikilahok sa mga programa o proyekto. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao ang pakikilahok sa mga programa o proyekto. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang pagsasaalang-alang ng kapakanan at karapatan ng kapwa. Natutuhan mo na ang tunay na pagmamalasakit sa kapwa ay naipapakita sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong sa nangangailangan at pagtatanggol sa mga inaaping kalaro, kaklase o kaibigan. Sa pagkakataong ito, inaasahan na maipapakita mo na ikaw ay nakikilahok sa mga patimpalak o paligsahan na ang layunin ay pakikipagkaibigan at nagagampanan mo ng buong husay ang anumang tungkulin sa programa o proyekto gamit ang anumang teknolohiya sa paaralan. Pagmasdan ang sumusunod na larawan. Sila ba ay nakikilahok sa mga programa o proyekto? Tama! Sa unang larawan, makikita natin na ang mga batang ito ay nakikilahok sa programa ng paaralan kagaya ng basketball. Sa pangalawang larawan naman, ang batang ito naman ay sumasali sa online teaching sa kanilang paaralan. Sa pangatlong larawan naman, ang dalawang batang ito ay parehong nakatanggap ng parangal bilang pagsali nila sa paligsahan ng paaralan. At sa pang-apat na larawan naman, ang mga batang ito ay nakikilahok sa paglilinis ng kanilang paaralan. Dumako tayo sa pagsasanay bilang isa. Basahin at unawaing mabuti ang sumusunod na tula. Sagutan ang mga sumusunod na tanong sa ibaba sa iyong sagutang papel. Narito ang pamagat ng tula. Halika na, kaibigan, by P. Monterola. Kaibigan, ikaw ba ay nalulungkot, walang makakalaro at nababagot? Kaibigan, halika't sumama sapagkat may saya sa pakikipagkapwa. Kaibigan, ikaw ba ay nalulumbay, walang kumakausap o umaagapay? Kaibigan, halika't sumali sapagkat kawili-wili ang mga palaro, paligsahan o klase. Kaibigan, ikaw ba ay naiinip, walang ginagawa, tulala't nananaginip? Kaibigan, halika't makiisa sapagkat may pag-asa sa mga pampaaralan na programa. Ngayon ay sagutan ang mga gabay na tanong. Para sa unang katanungan, ano-anong pakiramdam o pinagdaraanan ang mga nabanggit sa tula? Tama! Ang mga pakiramdam o pinagdaraanan na nabanggit sa tula ay nalulungkot, nababagot, nalulumbay at naiinip. Para naman sa pangalawang katanungan, ano-ano naman ang dapat gawin sa mga nadarama o pinagdaraanang nabanggit? Tama! Ang mga dapat gawin sa mga nadarama o pinagdaraanang nabanggit ay sumama sa pakikipagkapwa, sumali sa mga palaro, paligsahan o klase, at makiisa sa mga pampaaralan na programa. Pangatlong katanungan, bakit kailangang makikipagkaibigan? Tama! Kailangang makipagkaibigan sapagkat may saya sa pakikipagkapwa. Pang-apat na tanong, bakit kailangang sumali sa palaro, paligsahan o klase? Tama! Kailangang sumali sa palaro,
paligsahan o klase sapagkat kawili-wili ang mga ito. Panglima, bakit kailangan na makiisa sa mga pampaaralan na programa? Tama! Kailangan na makiisa sa mga pampaaralan na programa sapagkat may pag-asa na mapawi ang pagkainip kung makikiisa. At pang-anim, ikaw sa palagay mo, kailangan bang makipagkaibigan at lumahok sa mga programa o proyekto ng iyong komunidad at lalo na sa iyong paaralan? Opo, sapagkat sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan at paglahok sa mga programa ay mapapawi ang iyong pagkalumbay at magkakaroon ka pa ng maraming kaibigan. Nangangailangan ng pakikiisa ng mga mag-aaral at batang tulad mo ang karamihan sa mga gawaing pampaaralan upang maging matagumpay ito. Ilan dito ay ang mga palaro, paligsahan, pagdiriwang at iba pa. Ang pakikiisa sa mga gawaing tulad ng paglalaro at pakikilahok sa mga programa ay nakatutulong upang mapagyaman ang sarili sa kagandahang asal at sa pakikipagkaibigan. Ikaw, bilang kabahagi at miyembro ng isang pamilya at pamayanan ay may tungkuling dapat gampanan. Ang tungkuling nakaatang sa iyo ay dapat gawin mo ng buong puso. May kasiyahan at pakikiisa na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Ang tunay na pakikilahok at pakikiisa sa mga gawaing pampaaralan ay nakikita kung ginagawa itong bukal sa kalooban at hindi napipilitan lamang. Gumagawa ito ng paraan na pagkasyahin o gamitin ang anumang teknolohiya o gamit na mayroon lamang. Ito ang tatak Pinoy. Ganito ang tunay na Pilipino. Pinagkakasya at ginagawa ng paraan ang anumang mayroon at kaya. Mabuhay ka! Mabuhay ang kaugaliang Pilipino! Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, sa iyong sagutang papel, kopyahin at sagutan ang gawain. Lagyan ng check kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pakikiisa o pakikilahok sa programa. X naman kung hindi. Para sa unang bilang, si Vince Ryan ay mahilig sumali sa mga paligsahan sa barangay upang magkaroon ng bagong kakilala at mga kaibigan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangalawa, si Lance Perry ay mahilig mamintas sa mga palabas at programa sa kanilang paaralan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Hindi dapat pinipintasan ang mga palabas at programa ng inyong paaralan. Pangatlo, mahilig tumulong sa mga gawaing pampaaralan si Pearl na may ngiti sa mga labi habang ginagawa ito. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pang-apat, ipinagyayabang lagi ni Yana ang pagiging kabahagi niya sa patimpalak sa pag-awit sa kanilang bayan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Hindi dapat ipagyabang ang pagsali sa mga patimpalak. At panglima, maganda ang naging palabas ng Grade 5A Mabini kahit na hindi kumpleto ang teknolohiyang ginamit nila. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Para naman sa pagsasanay bilang 3, sa iyong sagutang papel, kopyahin at sagutan ang gawain. Itala ang mga programa, palatuntunan, paligsahan at pagdiriwang na isinasagawa sa inyong paaralan sa chart na katulad ng nasa ibaba. Lagyan ng check kung nilahukan mo ito at X naman kung hindi. Sa ikatlong hanay, iguhit ang iyong naramdaman nang isagawa ito. Ilagay ang masayang mukha kung nasiyahan ka at malungkot na mukha naman kung hindi. Sa huling hanay, isulat kung bakit ito ang iyong naramdaman. Narito ang aking halimbawang kasagutan.
Para sa unang hanay, programa, palatuntunan at paligsahan. Ang mga halimbawa ko ay Buwan ng Wika, Paligsahan ng Talento, United Nation, Nutrition Month, Lakbay Aral. Ang mga programa o paligsahang ito ay aking nilahukan, kaya ang mga ito ay check. Ang aking naramdaman para sa Buwan ng Wika ay masaya. Sa Paligsahan ng Talento ay masaya. United Nation ay masaya. Nutrition Month ay masaya. At sa Lakbay Aral ay masaya. Bakit masaya? Dahil lalo pa akong nagkaroon ng maraming kaibigan. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsasanay bilang 4. Gumawa ng isang maikling salaysay o kwento na nakikilahok ka sa patimpalak o paligsahan na ang isang layunin ay pakikipagkaibigan o salaysay o kwento na kung saan nagampanan mo ng buong husay ang anumang tungkulin sa programa o proyekto gamit ang anumang teknolohiya sa paaralan. Gawing gabay sa paggawa ang pamantayan sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. O yan mga bata, gagawa kayo ng maikling salaysay o kwento na nakikilahok ka sa patimpalak o paligsahan. Gawing gabay ang pamantayang ito. Nagpapakita ng salaysay o kwento ng pakikilahok sa programa o proyekto. Pangalawa, makapagbibigay ng maganda at malinaw na mensahe. At pangatlo, nagpapakita ng pagkamalikhain. Para naman sa pagsasanay bilang 5, sa iyong sagutang papel, kopyahin at sagutan ang sa ibabang gawain. Isulat ang wasto kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng tamang pagganap at pakikiisa sa mga programang pampamayanan at di wasto kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, si Frankie ay laging pumupunta at sumasama sa ensayo nila para sa Boy Scout Jamboree. Wasto o di wasto? Tama, ito ay wasto. Pangalawa, si Hazel ay ayaw sumali sa grupo ng Girl Scout sa kanilang paaralan. Ito ba ay wasto o di wasto? Tama, ito ay di wasto. Pangatlo, ang magkaibigang Jasmine at Jane ay nagkaisang sumali sa patimpalak ng sayaw sa kanilang barangay. Ito ba ay wasto o di wasto? Tama, ito ay wasto. Pang-4, ginalingan ni Pedro ang pagsulat ng kanyang story piece para ilathala sa school paper ng kanilang paaralan. Ito ba ay wasto o di wasto? Tama, ito ay wasto. At pang-5, si Basil at ang kanyang buong pamilya ay nakilahok sa brigada eskwela ng kanilang paaralan. Ito ba ay wasto o di wasto? Tama, ito ay wasto. Para naman sa pagsasanay bilang 6, sa iyong sagutang papel, gumawa ka ng isang simpleng pangako sa iyong guro sa ESP o advisor na gagampanan mo ng buong husay ang anumang tungkulin sa programa o proyekto sa paaralan. Isulat ang petsa, mahal kong guro, maaring Ginoo, kung ito ay lalaki, binibini kung ito ay dalaga, at ginang kung ito ay may asawa na. Sulat ang pangalan ng iyong guro. Ako si... Isulat ang inyong pangalan. Ay nangangako na, isulat kung ano ang gusto mong sabihin. At para naman sa pagsasanay bilang 7, sa iyong sagutang papel, buuin ang mahalagang kaisipang ito. Ang pakikiisa sa mga gawaing pampaaralan tulad ng paglalaro at pakikilahok sa mga programa ay nakatutulong upang mapagyaman ang sarili sa kagandahang asal at pakikipagkaibigan. Ang tunay na pakikilahok at pakikiisa sa mga gawaing ito ay nakikita kung ginagawa itong bukal sa kalooban o puso at hindi napipilitan lamang. Ayan mga bata,
Naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!